Ay, magandang gabi mga boss, mga camping, mga kabunyog. Merry Christmas po. Salamat po doon sa mga nagpaabot ng pamasko, no? Talagang salamat po sa inyo. Doon naman sa mga hindi pa, pwede pa akong mabul hanggang bagong taon. No? Sana nga, Merry Christmas at maging Happy New Year ang parating na 2024, no? Maski na maraming prediksyon na magiging magulo to, no, mga boss. Dahil nga kung ano-anong kaguluhan ang parating. ICC, FBI at pagbabanta na magkakaroon talaga ng destabilisasyon pag ginalaw si Sara Duterte at si Digong at si SMMI, no? Mga boss, magbigay lang tayo ng ano rito kay Attorney Enzo, no? $19 hours ago lang ito at meron itong 5,400 views. Oo. Pakinggan natin. Itong taong ito, inungkat ng mga DDS yung dati ng issue kay Marcos Jr. na ito'y mamaya ako magbibigay tayo reaksyon dito. Gumagamit ng cocaine. Kaya nga ang tawag sa kanya, nagpupulburon. Maalala natin mga kabunyog na yung issue na yan ay ni-raise na nung panahon ng elections. Mismong si Duterte ang nagsabi niyan na may isang kandidato sa pagka-presidente na galing sa kilalang pamilya at mayamang pamilya na nagko-cocaine. At ngayon, mga kabunyog... Ay, Merry Christmas, mga camping, mga kabunyog, no? Merry Christmas sa lahat, mga boss. Binubuhay uli yan. At ang nagbubuhay ng issue na yan ay mga DDS. Hahaba pa talaga itong away na ito ng mga DDS. Hindi na lang si Romualdez ang tinitira nila. Ang away na itong mga... Basta sana, attorney, wag maging madugo at walang madamay na mga inosenteng buhay dyan sa away na yan. Marcos at Duterte, lalalim ito. Ngayon, ang tinitira na nila si Marcos Jr. na O tulad ngayon, sa halos lahat ng mga vloggers ng DDS, ang tinitira nila si Marcos Jr. na. Ginagamit nila yung live ni Maharlika, na sabi daw ni Maharlika, noong 2017, sa listahan ni Marcos Jr., ni Duterte, kasi si Duterte, alam naman natin yan, mayroon yung narco-list na tinatawag. Ang narco-list, yan yung listahan ng mga kilalang personahe na involved sa drugs. Hindi lang simpleng user. Ano na nga nagdi-deal na ng drugs. At sabi, diyan sa narco-list na yan, kasama daw sa narco-list na yan, o listahan ng mga involved sa drugs, na nagtatransaksyon ng droga, nagdi-deal ng droga, ay si Bongbong Marcos Jr. At nakiusap daw si Amy Marcos noon kay Duterte na wag naman gawang masama ang kanyang kapatid. Noon yan. Yung narco-list na yan, mga boss, marami ho siyang naka-spec sa dyan General Luot, General Garbo, mga involved, mga judges pa, marami sinabi ito. Pati yung Peter Lim, ang ginawa sa kanya Peter Lim. Pinunta tayo sa Malacanang. Baka ibang Peter Lim yung sinasabi mo, Digong. Hindi ako yan. Walang nangyari. Ang dami, marami yung wala akong Tepes nga, wala sa listahan tapos ngayon sabihin si Marcos meron sa listahan, nakiusap si Marcos. Tuloy natin. Kalokohan mga boss. Ba't yun ang mga namamatay? Yung mga kalaban niya. Nadala pa sa pakiusap daw ni Amy. Pero ngayon, dahil may away na nga ang Romualdez, Marcos at ang Duterte. Naniniwala ba kayong nakiusap si Amy dito? Kung magsalita ito noon, di ba? Hindi ka ako titigil sa loob ng 6 na buwan hanggang may natitira pa na isang pusher na nabubuhay. Sabi ni Digong, di ba? Tapang tao. Tapos ngayon, nakikiusap. Wala. Tuloy. Ayan, inuungkat na yan. Inuungkat na yung issue na yan. Mga kabunyog. Ayon kay Maharlika, Etong si Maharlika, parang si Harry Roque rin to no? Ano pinagdadadakdak na ito O totoo.
Hindi lang nabigyan ng pwesto, di ba? Noong 2017, sa listahan ni Duterte ng mga involved na personahe sa droga, kasama si PBBM. Si Marcos Jr. kasama noon. At nakiusap yung kapatid, si Amy Marcos, na wag namang gawang masama ang kanyang kapatid at kung pwede, wag nang ibulgar. Pinagbigyan naman daw ni Duterte noon, ng presidente pa si Duterte, pinagbigyan daw ang kahilingan na to. Kala ko ba, strong leader ka, ba't may pinabigyan ka? Di weak leader din to si Digong Neto, di ba? Kung strong ka, walang pagbigay, di ba? Sinabi mo, uubusin mo yung mga drug pusher eh. Di ba? Wala, tuloy. Kaya nga, nung election daw, inungkat din yan ni Duterte yung issue na yan. Totoo naman yan mga kabunyog. Naungkat yan ni Duterte noong sabi niya, hindi niya masusuportahan si Marcos dahil involved nga ito sa droga. Kaya lang hindi masyado yung napansin noon, hindi masyadong pinansin. Sabi niya, hindi niya masusuportahan involved sa droga. Sabi niya, nagdadakdak. Kala ko ba strong leader ka? Digong. Ba't di mo napagsabihan yung anak mo na huwag kang makitandem dyan? Tuloy. Talagang ulaot eh. Sabi niya, strong leader siya. Anak niya, hindi niya napagsabihan. Alam niya na nga na involved sa droga. Dapat sinabi, wag kung ayaw kang dami-daming kandidato dyan, marami siyang pero hindi niya naawat, di ba? Oo. Tapos sabi niya, hindi niya sinuportahan. Alam niyo, bansa Pilipinas, yung katangahan, tama na. Bilib na bilib kayo rito talaga. Ewan ko. Kasi sino pa ba naman maniniwala kay Duterte? Pero ngayon, na may... Si Bulog, tsaka si Harry Roque, marami pa naniniwala dyan, Torne. Totoo lang. Si Tupacio, di ba? SMMI, away ang Romualdez Marcos at ang Duterte, inuungkat ito ngayon ng mga DDS. Ito mga kabunyog, pakinggan natin. Sige. Yung kaalaman at nakarating galing sa ating puting ahas. 2017. Tingin sa inyong kaalaman at nakarating galing sa ating puting ahas. 2017. Ayon sa puting ahas, ay kasama pala ang walang iba. Kagaya to siya Maharlikuna to. Paano kayo maniniwala sa'yo? Puting ahas yung source mo. Di ba? Paano? Pinaniniwalaan nyo to? Puting ahas ang kanyang pinanggagalingan ng balita? Ewan ko sa inyo. Kaya lang ganito to, parang si rin to Glenn Chong. Kung di si Kuting ng Norte sa narco list. So, hindi lang siya typical na pulboronic. Kundi kasama siya sa narco list ayon sa ating puting ahas. Nakiusap pala, lumuhod, nagmanikluhod si Senator Amy, sa Duterte administration na wag isama yung kapatid niya. At ito ay, kakausapin niya, ayusin niya na umalis sa ganong bisyo, sa ganong klaseng kamunduhan, yung may kasabwat siya, may protector, you know what I mean? So yun pala ang chika boom boom dyan, mga kababayan. Kaya naman pala, for the first, second State of the Nation address niya, wala siyang binabanggit tungkol sa droga. Bakit mo nga naman kakalabanin ang sarili mo? Kung maliban sa user, ikaw ay protector pa. And I hope, Pangulong Duterte... Bakit? Si Duterte rin, kinakalaban niya yung droga. Pero ayon sa balita, sa reliable source, na si Trillanes, siya ang Lord of all drug lords. Di ba? Pero kinakalaban niya yung droga. Ewan ko dito kay Maharlikuna to. Duterte, lumabas mismo sa bibig ni Pangulong Duterte. Yung pagtakbo ni Marcos, sasabihin ko ang rason kung bakit.
there's even a presidential candidate na nag-cocaine. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Dito na lang maano mo mga boss na itong tao na to si Digong talagang wala Bakit? Sabi niya galit siya sa nagko-cocaine. Alam niya na palang may tumatakbong presidente na nagko-cocaine, pinabayaan mo. At the same time, partner pa ng anak mo. Ewan ko mga boss ang iba-iba utak ng tao pero kung talagang panininiwalaan nyo to, tsaka si Kibulog, wala tayong magagawa sa utak nyo. Sayang. Ginawa na lang sana, dinakdakan. Yung mga anak ng mga mayaman. Yan. Kaya ako nagtaka ako. Anong nagawa yung tao niya? Hindi mo alam kung ano nagawa. Tayo si Digong, mga boss. Nagprotesta siya na siya ay nadaya. 6 na taon siyang hindi huminto. Ano ba to? Talaga. Ala to. I'm just asking. What contribution has he made para sa Pilipinas? Yan lang gusto ko lang tanongin ng Hindi naman sabang bakit ang Pilipino parang lukong-luko na... Yan din ang tanong ko sa sarili ko Ano ang inawa mo at parang ang Pilipino ay lukong-luko na naniniwala sa inyong dalawa ni Kibulog, di ba? Supporting. Magtanong lang ako sa inyo, ano ang ginawa niyan? Ikaw ba? Ano ba ginawa mo? Nagkabaon-baon sa utang yung Pilipinas. Minutang ni Emilio Aguinaldo hanggang kay Pinoy, isang termo naman ang sinandok Di ba? Droga yan ng cocaine ang tirada niya. Itong anak ng mga mayaman, lahat dito sa Manila, o sa Davao. Anak ng mayayaman sa Manila, pati dito sa Davao. Akala ko ba wala nang droga sa Davao? Sinasabi niya, di ba? Sa bunganga niya daldal lang siya, daldal din si Digong Parang si Kibuloy lang din, ganun. Si Harry Roque, ganun lang din. Kasama daw yung mga anak ng mayayaman dito sa Manila at pati sa Davao. Bunganga niya nagsasabi. Sabi niya, lilinisin niya ang droga. Yung Davao, hindi mo nga nalinis, sabi mo may mga anak ng mayayaman doon sa Davao. Di ba? Wala to. Isang grupo yan. Alam niya pa, isang grupo yan. Ba't di mo natibag? Isang grupo lang pala. 6 na taon ka na upo. Di ba? Ang mabagat, bukod sa hindi niya na natibag, kapartner pa nung anak niya. Unit team pa. Unit teams, At presidente pa, Ewan ko sa'yo. Tuloy. Tirada niya ng cocaine. Hindi ako nag-iintriga. Bahala kayo. Find out. Hindi pa nag-iintriga ng lagay na yan. May kilala kayo. Bahala kayo. Bahala kayo kung anong gusto ninyo na tao. Eto. Darating na naman tong eleksyon. Nangangaral si Digong, Hindi raw, bahala kayo, mga butante, kung sinong gusto ninyong tao. Sana matuto na kayo, Sus Mariosep. BP Leni, sayang, Pinagpalit nyo sa sinasabi ni Digong na nasa narcolis. Ewan ko sa inyo. Tuloy. Inyo yan. Ang akin lang. Inyo yan, mga butante. Madala na kayo. Pagdating ng panahon, pagdating ng panahon, sisisi na naman kayo ulit. Piliin nyo na yung may magandang track record, mga boss, Huwag na kayong, tama na yan.
Ayoko na marinig boss niya. Sinasabi niya, si Digong, sundin niyo si Digong, piliin niyo yung mabuting tao. Yung magandang track record, napili niyo. Sabi na nga nito si Digong, nasa narcolis niya. Pero, dadapat subalit, naging partner ng anak niya. Saan tayo nung gulo ng mundo nito mga to? Ibig mo sabihin, Digong, ayaw mo ng droga, kamo, para sa ngayon, kapartner ng anak mo, nagko-cocaine. Tapos nasa narcolis mo pa. Kinawa Japan. Tapos yan ay kinakalat ngayon daw ng mga DDS na ito. Sabi nga ni Atty. Enzo. Di ba mga boss? Wala. Tapos sabihin mo yan, strong leader yan si Digong. Hindi. Weak leader ka. Unang-una, napakiusapan. Ayon kay Maharlika. Naglumuhod daw si Amy para ganito dahil kung strong ka, hindi ka mapapakiusapan, di ba? Simpleng-simple, di ba? Tapos, kung strong to, di sana alam mo na pala na ang kapartner ng anak mo nagko-cocaine. Sana inawat mo na, other way around, na baka pareho sila. Dahil yun nga, maraming alam na ikaw ang Lord ng lahat ng drug lord. Di ba? Yung narcolis na yan, talagang grabing katangahan ng naniwala dyan, di ba? Yung Peter Lim, pinunta siya sa Malacanang mismo, yung Peter Lim. Si Luot, si Garbo, yung mga pinaglalagay nila dun. Tsaka yun nga mga boss, no? Sabi ko na nga, sino yung gumawa ng narcolis na yan para paniwalaan nito? Ang daming nilagay Pero wala si Tebes. Wala yung mga matitibay na mga dinastiya. Di ba? Yung kaaway lang niya, tama sabi ni Senator Trillanes. Yung mga niligpit niya, yung mga kalaban niya sa negosyo. Ganun mga boss. Mag-collab na po tayo mga boss. Ito yung mga comments nyo sa akin kahapon. Yung reaksyon ko kay Senator JB Ejercito, Mag-collab na po tayo. Basta yun nga, sa bunganga niya na nang galing, strong leader. Anong klase strong leader yan? Anak mo lang, hindi mo pa naawat. Alam mo na nga na nagkukay niyang partner ng anak mo. Para pangulo pa. Yung sabihin, pinahamak mo yung sarili mo. Parang ganun, di ba? Pati Pilipinas, napahamak pa, ganun. Librado de Tobico, shout out. Blessed Sunday morning po, Karoke, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. Stay safe and healthy. Ikaw din. Oy, Mr. Ejercito, ang ganda ng arangkada mo. Lalabas pala, biyahe ka Lechitrol. Din ang dating mo, shout the hell up, sabi niya. Erin Barela, shout out Congrats sa 21k subscriber. Si Atty. Enzo 100 subscriber na siya. Meron na siyang silver bottom. Hindi ko na hinahabol. Basta maayos lang yung naging magkakaibigan tayo, tapos at saka yung impactang hipag ko, kailangan magamit ko tong YouTube na to para sa panggising do sa mga, di ba? Tsaka yun nga God moves in a very mysterious way. Kalahin nyo, makikilala ko kayo lahat. Ang daming bumabati sa akin ng Merry Christmas. Mga taga-ibang bansa pa. Masaya po ako. Totoo yun. Al Olalia, shout out. Sumagot siya kay Erwin Barela. Merry Christmas to you and your family, Sir Erwin Barela. God bless. Sumagot naman si Erwin. Al Olalia, Merry Christmas to Sir. Erwin Barela, sabi niya. Nagtatanga-tangaan din itong si JB Ejercito na si Digong Duterte ay hindi involved sa destabilization sa gobyerno ni Marcos Jr. Totoo. Pero halata mong nagtatanga-tanga siya, di ba? Erwin Barela ulit. Si Digong Duterte ay aso ni Xi Jinping at ng China.
Kalatni Baya, shout out. Oy, salamat Kalatni ha. Nagbigay ng pamasko sa akin si Kalatni. Totoo. Kalatni Baya ulit to. Astig pa rin sa niya. Erin Barela oh. Ha? Nagtatanga-tangan si JB Ejercito. Oh. Eto. Sandra De Leon, welcome to the club. Playing safe. Trapo itong senador na to. Totoo, di ba? Trapo eh. Ewan ko ba, ano, parang ayaw niya talaga. Ewan ko Yung Parmali rin nun di ba? Ayaw pumirma yung mga senador dahil kasama raw si Digong. Ano kayo? Kaya nakakatakot baka yun nga sinasabi. Kaya alam ni Digong na kaya niyang ng destabilization itong gobyerno nitong si His Excellency, di ba? Erin Barela ulit Abnoy, si Digong nyo Duterte, kaya kakampi ng China. Sabi niya. Erin Barela ulit pinainom yata dyan ni Digong nyo Duterte ang kanyang dugo. Kalat nila good evening, Karoke. Merry Christmas. Karoke, may you have a blessed one. Oh, ikaw din. Be well, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear. Maybe baka next year na siya ma-operahan. Oh. Basta naka-monitor yung sugar niya, BP niya, di ba? Kalat ni Baya ulit hello, Miss Akira Milus. May you have a blessed and wonderful Christmas. Be well. Ba't may sakit ba? Ay, sumagot si Akira. Merry Christmas to you. Enjoy the spirit of Christmas. Good health and prosperity, sir. Sabi niya. Sumagot din si Kalatni. Thank you, ma'am. May you have a blessed, happy, and beautiful Christmas. Aging your happiness and a bright year ahead. Ano Renato biglang Awa Lopez, shout out. Merry Christmas, idol. Merry Christmas. Peli Kalkal, welcome to the club. Peli Kalkal. Sabi niya, parang natatakot si Ejercito na idamay si Duterte. Hindi parang, natatakot talaga. Sa pagkipag-alyado ni Duterte sa China. Pro-China siya noon pa hanggang ngayon. May balita nga na binabayaran daw ng China ang mga DDS para destabilize ang Marcos administration. Si Duterte nga kinausap niya sa mga ex-generals para magkudita. Yan ang sinasabi ni Harry Roque. Kaya yung mga pro-China na mga vloggers ay binabayaran ng China gaya ni Trixie Angeles. Di ba alam yung JB Ejercito? Carmelita ni Becerral, shout out. Oy, tagal mong nawala, friend. Merry Christmas sa lahat. Merry Christmas, Carmelita ni Becerral. Sumagot si Kalat ni, Merry Christmas, mabuhay ka. Peli Kalkal ulit Kayong mga ex-general at PMA graduates, naliligaw yata kayo kung akala ninyo na mag-alsa mga tao dahil sa pagsara ng SMNI parang malabo dahil galit na rin ang mga tao sa SMNI. Pagdating kay Duterte, may napapanood ako na isang vlogger at ang sabi, yung nag-interview ay may mga generals at senador na damay sa investigasyon ng ICC. Kasali din daw si Sara, mukhang malaking gulo pag nag-umpisa ang ICC. Totoo yan. Kaya nga sana walang madamay na inosente. Rodelia Pelor, shout out. Merry Christmas po mga kabosing, sir. Merry Christmas, Rodelia. Rodelia ulit Grabe, kapanatiko ng mga DDS. Grabe kapanatiko ng mga DDS na yan. Nalaso ng husto, utak niyan
sir. Totoo, hindi lang lason. Patuloy ang bayad Stick War Legacy, shout out Sus JB, ang labo mo boss, wag kami. Halata ka naman, himod kay Digong. Wag kami boss, may pa-comment ka pa, hindi naman kailangan ng opinion mo. Sige lang, tuloy lang yan, bahala ka sa buhay mo. Wag kami, hindi kami tulad mo, duwag ka, buwisit ka, wala kang bayag, playing safe kang, buwisit ka, tumahimik ka na lang, pwe. Galit si Stick War Legacy. Stick War Legacy ulit Ang gagong JB na ito, ginawa mo kaming tanga, buwisit ka. Wag ka nang magkalat, sakit sa ulo ang pinagsasabi mo. Sa'yo na lang yung opinion mo. Alam naman namin ang nangyayari. Wag mo kaming itulad sa yung alam na panay pa ang amoy mo. Antindi mo, Stick War Legacy Amazing Spider, shout out Bugok din niya si JBF. Amazing Spider ulit kasing bugok ni Robin si JBR ito. Tayo dyan. Stick War Legacy ulit Sino ba yung senior citizen na DDS na nagsasalita dyan? PMA yan, Stick War Legacy, baka kala mo, baka hindi pa nakainom ng maintenance niya yan. Huwag nyo nang mapatul-patulan sa tatang, baka ma-stroke pa yan. Saan pati mo? Mirna Regalado, shout out my friend Merry Christmas, Rox. Wishing you and your family a best this Christmas from ours to yours. Enjoy the holiday. Enjoy din ang holiday nyo, mga boss, Oy, baka naman pwede ako mamasko dyan sa Amerika, Perden San Juan ulit, Shout out, Perden San Juan. Merry Christmas po, Karoke, at sa inyong pamilya. Sa aking pagkakaunawa, Karox, ICC at FBI lang ang tanging solusyon sa mga problema ng ating bansa. Totoo yan, ako rin. Malaki ang pagbabago nito. Si PBBM lang din ang makakagawa ng solusyon sa mga problema niya laban sa mga sumasalungat at humahamon sa kanyang kakayahan. The key of power is yours, PBBM. God bless po. Totoo yan, Perden San Juan. Kakaling. Renato Misina, shout out. Tanga ka ba o bulag ka ba, JB? Noon at ngayon, digong nyo at demonyo ay pro-China. Ewan ko to si JB, ba't gumano na Ang ganda nung umpisa niya, rangkada biglang 120 atras, ano yun? Ben Torres, shout out. Ganyan yan talaga ang mga taga Davao. Baka ganyan ang turo ng mga magulang at mga teacher doon. Pwede. Moody Muma, shout out. Hi, Sir Rox. Good evening po. Ang general na yan, dalawang tao ang pumapanig. Milyon ang binayad dyan ang general na ito. Binabantaan ang mga kapwa Pinoy. Pumapanig sa mamamatay tao. Magnanakaw. Dyan umiikot lang. Diyan lang umiikot ang buhay ng general na yan. Wala ka bang mga anak at apo para sa mga apo at mga anak mo? Dapat sa Pinoy ka pumapanig. Hindi yung dalawang tao lang. Totoo, Moody Muma. Sa mga tao siya papanig, wala siyang kwarta. O din. Doon lang siya dalawang tao. Ewan ko, mga tao to kaya isang lang yung kaluluwa nila sa demonyo, Ben Torres, gising solid north, sabi niya. Ben Torres ulit kapag naging congressman si Digong, magiging katatawanan nilang yan doon. Ay, Digo. Ewan ko, ang klase ito, naniniwala tao At nakikita sa Davao, mga picture-picture, dumadalaw siya sa mga pasyente, sa ospital, ang mimigay sila doon, pamasko, Okinawa, Japan. Nakikita sa cellphone Ben Torres ulit Huwag niyong sabihin mahina si BBM, tahimik lang siya pero matapang.
magtanggal ng mga tuta ni Digong. Oh. Sana tuloy-tuloy, marami pa dyan, Ben Torres. Mahahatitindi pa ang hinahawakan, mga tuta ni Digong. Nasa mga bitinding departamento. Dapat yun na maano niya eh. Chupan Salagit, shout out. War on drugs, kuno lang ang panakot ni Duterte. Yang mga trapong politiko, huwag nang iboto, palapad lang ng papel, bistado naman talaga eh. Rolando Cruz, shout out Tanaw utang na loob kasi hindi makakabalik yan sa Senado kung kundi dahil kay Digong. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox, as inyong may bahay. Stay well. Thank you. Raul Villanada ulit Politiko at leader ng rehiyon, mabisang kombinasyon ng panloloko sa taong bayan. Kailan ba tayo matututo? Wala na nga. Raul, pabubo ng pabubo eh. Okay na niya ba? African Size, shout out. Maligayang Pasko, Manong Rox. Maligayang Pasko, African Size. Tem, shout out Tem. Damputin na yung kapitan na yan. Ewan ko. Al-Ulalia Merry Christmas, Sir Rox, and to your family. Dapat talaga humingi na tayo ng tulong sa US para tigilan na tayo ng China sa pangharas nila. Kung pwedeng maglagay ng MPS, Maritime Prepositioning Ship, ang US gaya sa Guam at Saipan para maitaboy ang China. Merry Christmas sa lahat ng ka-warriors. God bless us all. God bless Al-Ulalia. Oscar Asoro, welcome to the club. Halata silang pro-China nung nakaraan administrasyon that a piece of paper saka tubig lang yan, ikaw Senador Ho. Ano ba yan? Alanganing mga sinabi mo ay. Alanganin talaga. Temo, si Tem ulit nakasangla na kaluluwa ng mga taong yan kay Taning. Totoo. Hindi lang sanla eh, mukhang rimetado na eh. Corazon Bernejo, welcome to the club. Senador, ano ba? Up to now, ganyan ka pa rin. Kayo, galit siya. Corazon Bernejo ulit Merry Christmas, Karox. Ingat po palagi. Ingat ka rin, Corazon Bernejo. Merry Christmas. Totong Gonzales, shout out. Good evening, Sir Rox. Para sa akin po, lahat pwede nilang gawin. Hindi tatakbo si BBM sa anumang balak nila. 1081 po ang susupil sa mga bobong yan. Pinis na po ang mga grupong yan. All of them shoot silang lahat sa banga. Totoo yan, totoo. Larry Encinare, shout out. Merry Christmas, Karaoke. God bless. Merry Christmas, Larry. Totong Gonzales ulit Pansinin nyo mga ka-warriors, hanggang bunganga lang sila. Yun lang ang sandata nila. Mga duwag, lahat yan. Lalo na yung anino ni Mr. Cable Car. Lala ko yun Norman Istayan. Welcome to the club, Norman Istayan. Si Digong dapat na lang sa tanod. Kaya pa niyang utuin taga Davao, taga Damaw. Romulo Bumatay, welcome to the club. Romulo Bumatay. Gago pala yung retired na yan eh. Hindi pa niya nakakaharap ang kanyang hinahanap. Hoy, gagong retired. Hindi kami natatakot, kupal ka. Baliw din no? Ganyan naman lahat halos sila eh. Maproteksyon na lang nila yung ulo ng gapo. Ay, ulo ng gapo. Marilu Pabian, shout out. Merry Christmas sa family niyo po, Tay. Nawa may magandang gift si Sister Grace ngayon sa Pasko. Wala nga, anak eh. Talagang pinangatawanan na yung pagiging kampo niya ng demonyo eh. Anyway, hindi siya mananalo sa katotohanan. Maniwala ka.
Mga ka-warriors, Merry Christmas din po. Tila paspasan mga DDS eh. Hindi na nila alintana ang pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus. Puro hate mga nasa dibdib nila. Ito naman po si Senator JB, walay din po tayong maasahan. Mabuhay din. Mabuhay din ang paninindigan. Hi! God bless us po. Talagang super mabuhay. Elizabeth Iscare, shout out ha. Good evening, Sir Rox. Kitang-kita naman na pro-China yung Duterte administration. Marami silang tameme dyan. Kasi nga, pare-pareho silang nakikinabang dyan. Ngayon, medyo nag-aalangan sila kasi nga, di naman masyadong nagpapakatuta si BBM dyan sa China. Kaya marami ang bumabaligtad, di ba, Sir Rox? Totoo yan, Elizabeth Iscare. Elizabeth ulit to. Ay nako. Itong mga Duterte, grabe pinagsasabi nito. Pananakot na yan. Warning daw sa BBM administration. Ano ibig sabihin nito? Totoo daw? Wow, nakakatakot talaga pinagsasabi nito. Ingat-ingat tayong lahat. At baka nga may binabalak itong mga ito. At dapat din mag-ingat din si BBM sa mga yan. Takutan na nga yan. Totoo, takutan talaga, di ba? Elizabeth Iscare ulit. Merry Christmas po sa ating lahat, lalo na sa inyo, sa pamilya ninyo. God bless po. Merry Christmas, Elizabeth. User, takot yan, kaya at balimbing din yan. Si ano yun? Ito, si JB, ha? Friend Shervin Sapeda, shout out Christy Ansen, shout out. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Oh, come on. Isa ka pa naman, Sir Senador. Please lang po. Huwag na po tayong maglokohan dito. Ano po? Sayang naman po yung talino mo. Nakakabilib ka na sana. Lamang ka na sana ng isang guhit kay Boy Bigote. Ngayon po bigla kang ligwak. Mas tumindi po ang sayad mo. Sobra mong pagpapaalipin. Kung ikaw po ay talagang kapit tuko sa paniniwala at pagsamba sa iyong Panginoon, ikaw na lang po. Huwag mo na po kaming gawing tiyunga at sobrang bopol. At idamay pa, di ba? 10 salita nga, 11 mali, doon pa lang, puro na nga po sablay, di po ba? Naku po naman, sobrang hipnotismo yata at pagka-uto-uto ang tumama sa inyong mga utak, mga diehard. Ang malupit po kasi, sir, yung mga kasyungahan nyo po, milyon-milyon pong Pilipino ang nagdudusa at napapahamak. Anong klase po yung sinasamba ninyo? Ayaw tumanggap na siya po talagang expired na. Ayaw pa talagang bumitiw. Hanggang ngayon, feeling niya, siya pa rin ang hari. Puro pananakot, puro paninindak. Kung talaga pong matapang ang lawlaw niyang lubot, bakit yung puro himot tumbong ang ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw? Ibig sabihin, mas makapangyarihan po talaga ang epekto ng busal ng mga ninakaw mong pera sa kaban ng bayan na trilyon-trilyon. Tapos tingin ng mga aliporis mo sa'yo, isa kang dakila, kinam. Kaya nga lang sobrang tapang. Kasi akala mo lahat ng Pilipino kaya mong busalan ng tapalan ng salapi. At kaya mong pilipitin lahat ang liig. At pag hindi sumunod sa utos at kumpas mo, bulak sa ilong ang katapat. Totoo yan, Tia Delica. Isa kang duwag na lubot. Para sa akin, buwisit ka talaga. Impong basyang lalayas na po. Muli sa inyo pong lahat, nagmamahal kong mga ka-warriors. Ako po ay bumabati ng mapagpalang Pasko at katahimikan na po sana
at wala na pong gulo sa palapit po na bagong taon. Malabo pa sa tinta ng pusit yan, Tia Deli. Pero sana, magdilang anghel ka. Patuloy po tayong magdasal at umasa na di po tayo pababayaan ng Diyos. Totoo yan. Yan na lang talaga ang sandata natin, Tia Deli. Dasal. Ang sa inyo pong lahat ay nagmamahal. Ang aswangot at pasaway ninyong Tia Deli. Ingat po palagi, Sir Rox. Ikaw din, Tia Deli. Huwag kang rayuma ng rayuma. Sammy, AJ, shout out. Merry Christmas, Karo. Merry Christmas, Merry Christmas. Ito, Normando Reyes. Si Normando. Sino yung gagong PMA officer na nagbabanta sa gobyerno? Lagyan mo ng muka, Karox, at mumurahin ko. Ang tadong yan. At si JBR ito, tama ka, isang paligo lang ang laman ng utak niya kay Kimo. Isa pang isip biya na naupo sa Senado. User, sabi ni user, good morning, Karoke. Ano sabi ni JB? Kung Pilipino ka talaga, kung normal kang Pilipino ay hindi ka kakampi sa China. Sabi niya, Karoke, ang sarap pakinggan. Kaso, sa tagal ng pinubuli ng China, Pilipinas, ngayon lang siya dumadaldal at pinagtatanggol pa ang nasabing gawin. Nasabing gawin na lang na province of China, Pilipinas at mabuhay ang NPA. Paano ka maniniwala sa taong yan? Tayo. Pero daming ang naniniwala. Nanalo ang senador. Okinawa, Japan. Ano ba? Pilipinas. Kumbaga sa sabong, pareho siyang nakapusta sa pula at sa puli. Sa taong nag-iisip ay hindi papasa ang ganyang mga paliwanag. At sino naman itong kamote na nagpapakilala na PM mayor na nagbabanta ng gulo? Kung talagang matapang siya, puntahan niya si Marcos sa Malacanang at doon siya magbubunga. Totoo yan, user. Galing mo, Johnny Bigood, shout out, Merry Christmas sa inyo, Karoke, at sa lahat ng mga Roque Warriors. All I want for Christmas is makapasok ang ICC at paparusahan si Duterte. Parehas tayo ng all I want for Christmas, Johnny Bigood. Merry Christmas, Johnny Bigood. Eto, Alberto Olaer, shout out, Karoke, sana ang SMNI station ni Kibuloy mapadlock na ng tuluyan ang SMNI TV station. Nagpapakalat ng mga fake news kasing mga fake broadcaster din sila. Ka Eric Celes, once a rebel, always a rebel. At si Lorraine Badoy na number 1 sinungaling tulad ng amo niyang number 1 sinungaling na si Digong Duterte. Walang kwentang nilang sa ibabaw ng mundo, Karoke. Sino ba yung nagsasabing pag ipasara nila ang SMNI TV station, mag-aalsa ang taong bayan? Mangdamay pa kayo. Kayo na lang. Tama ba ako, Karoke? Totoo yan, Alberto Olaer. Wala puro baliw talaga Wala ka ng pero ang dami pa rin naniniwala, oo. User ulit, si JB talaga, Si JB talaga, pag balimbing ka, balimbing ka talaga. Gustong magsalita ng diretso, ngunit di magawa. Pilipit ang ihi. Kung nag-iisip ng destabilization si Digong, dapat siya ang stabilize agad ni BBM. Huwag kang pauuna, BBM. Totoo yan. Kahit sayang yung mga intelligence pan mo pag hindi mo nalaman yan. Diba? His Excellency Lily Chang, shout out. Hindi pwedeng ganyan ang stand ng isang leader. Palaging kumakambyo pag nalulubak. Pag hindi mo kaya ang apoy, umalis ka sa sunog. Mahilig ka sumausaw. Mga kampo ni Digong nyo. Huli na sa balita.
ang the good son. Natutulog ata sa pansitan. Panis na bago mag-react. Walang direksyon. Prinsipyong wiwindang-windang. Yung mga estrada, wala sa direksyon yung mga yan. Kung minsan, ang kusina palaging nandun. Kung nasaan ang kusina, palaging nandun. Kaya bundat lagi. Kaya pag kinakausap mo mga yan, sala sa init, sala sa lamig, para rin si BBM, di dapat pagkakatiwalaan. Ganun din yung PM Mayor at mga politikong Makamarcos or Digong. Iisang galaw ng bitukan ng mga yan. Kahit manakot pa yung dating sundalo na yan, kung matibay ang pamahalaan, di pwedeng takutin ng gobyerno. Pwede kang damputin oras may pronouncement kalaban ng bansa. Tamang hinala yung mga balita ni Kibuloy, Roque at yan dating sundalong kapitan na yan, dahil hindi naman chismis ang karakas ni Digong. Dahil kita naman, bukod tanging si JB Ejercito lang ata ang hindi alam na puon ni Digong si Xi Jinping. Si Senator Trillanes at Ronald Llamas. Senator Trillanes at Ronald Llamas lang ay duda na si Digong nyo na may kagagawan sa MSU bombing. Kaya ingat. Huwag magpupunta sa mga matataong lugar tulad ng airport, train station at terminals, malls, market, schools, and churches. Alalahanin nyo, si Digong ay may tama sa utak, mapera, at may mga baril, at may kapit na mga bandido at China connection. Alert and beware. Totoo sinasabi mo, Lily Chang. Yan din ang nasa isip ko, kala mo. Kaya nga sinasabi ko, mag-ingat di ba? At yung mga malls, lahat, mag-double kayo ng guardia kapag nyo mapapasok. Lita Lambat, shout out. PMA o PMD? Lita Lambat ulit Kahit isang pitik lang sila kay Lord, pero inutusan pa rin si Moises at Aaron para parating na ang Exodus. Totoo yan, Lita. Alrem Morales, shout out. Merry Christmas po, Karox and family. God bless sa buong pamilya niyo. God bless, Alrem Morales. Merry Christmas din sa iyo, at sa buong pamilya mo. Si Kalat niyo. Salamat dito sa pinadala mo dito. Merry and blessed Christmas. Salamat, Kalat ni. Salamat. Akira Milus, Merry Christmas po to you and your family. Merry Christmas, Akira Milus. Ay, Akira, akalat ni nakalaya na si Kabayo. At hanggang ngayon, si Kabayo, tinatawag pa rin nilang Francis Leo Marcos. His Excellency, ba't mo pinalabas yan? Nung ginagago ka niyan, hindi ka pa presidente. Ngayon, nakalabas. Ayan, hanggang ngayon, Francis Leo Marcos pa rin ang pakilala niya. Kung di ba naman, naku, ayoko na, Kalat ni, tama na yan. Tama na yan si Guangbu na yan. Oo, buwang talaga Ewan ko ba dito kay His Excellency, ba't pinalaya yan Akira Milos dito. Watching now po, sabi niya. Alberto Olaero. Karoke, anong naniniwala? Karoke, ako naniniwala si Pastor Apollo Kibuloy, anak siya ni Satanas, na apo ni demonyong Digong Duterte at walang kwentang nilalang sa ibabaw ng lupa. Karoke, totoo yan. Parehas tayo ng paniniwala, Alberto Olaero. Marian Basa. Welcome to the club, Marian Basa. Nakakasura din itong si JB Ejercito. Takot pa rin kay Duterte. Pinagtatanggol ang West Philippine Sea, pero ayaw namang banggitin ang mga tuta ng China. Totoo. Play safe nga Alberto Olaero ulit Karoke, yung nagsabi na pag si Digong Duterte at Sara Duterte Carpio ang inyong ginalaw,
at ang SMMI, babagsak ang gobyerno ninyo. Ano ka, Rocky, kapitan? Yung nagsabi, baka kapitan lang ng hanger at pantalon, ka, Rocky. Reynaldo Gonzales, oh. Shout out, Ay, malapit tayo mag-isang oras, oh. Pambihirang JB Ejercito pambihirang JB Ejercito, litong-lito kami sa'yo. Baka nag anti anay anti China kakuno, kaya mo pinapalabas na pro China. Digong, mukhang psycho mo lang kami. Sinasayko mo lang kami kung mag-analyze ka. Umistan ka kung paano mo husgahan isang tao. Alamin mo sa sarili mo kung saan ka din dapat pumwesto ng stand. Nakahalata ka, Mang JB, hindi papasa ang mga ganyan balita mo. Sa Pilipino ka ba? Sa China o nambobola ka lang para pagandahin mo pa imahe? Digong, kahit alam mong sirang-sira na. Totoo yan, Reynaldo. Nakapagtapos naman itong mga tuno. Anyway, si Harry Roque nga, abogado di ba? Ito. Estrelita Lagamayo. Welcome to the club. Sir, mga traidor sa bayan, mga nagsasalita niyan, guilty sila, sabi niya. Estrelita Lagamayo ulit, Tama, dapat ibigay na sa ICC si Digong, kriminal. Yan, galit na naman. Jane L, shout out my friend, sabi niya. Hello Sir Rox, Noche Buena na dito sa amin, maligayang Pasko sa ating lahat, sa mga Rocky Warriors and subscriber and commenter, sabi niya. Jane L, Sir Rox, kahit Pasko, hihirit pa rin ako. Sino man yan, PMAer na yan, malamang sa alamang, paiimbestigahan yan ng administrasyon. Tiyak, may mga anomalyang makikita sa kanya. Saka inciting at threatening ang ginagawa niya. Totoo yan. Kaya lang, mukhang ewan tong si ating His Excellency, Jane L. Sir Rox, kahit tumakbo sa Congress si Diggs, hindi yan magiging Speaker of the House. Tawa-tawa. Katawang si Trixie Angeles, kilig na kilig sa thought of Dutch being Speaker of the House. Hanggat si BBM ang presidente, di siya magiging speaker. Totoo yan. Sabi nga ni Trixie, maski raw nakapikit si Duterte, pag sa Davao tumakbo mananalo Totoo naman, friend, si Trixie. Maski katulong nga nila patakboy sa Davao, mananalo yun, di ba? Mas maganda kay Trixie Angeles medyo manirahan ka sa Davao. Para baka sakaling malay mo, maging vice mayor ka dun. Trixie Angeles ka, Si Trixie Angeles kamukha ni Zoraida. Ano sa palagay mo, Jane L? Jane L ito. Yan naman si JB, parang timang. Bakit? Ano ba talaga? Sabi mo kung normal na Pilipino, hindi kaya kapi sa China, tapos ipagtatanggol mo si Diggs na self-confess na BBF niya ang China. Ano ba? Ang gulo rin ni JB. Yun nga Magulo pa sa hindi ba? Magulo pa sa maisa na tinamaan ng malakas na bagyo. Oo. Guramosa sa Rabotska, shout out. Merry Christmas, Idol Rocky. Merry Christmas. Guramosa. Christian Cheng, Nak, shout out. Merry Christmas, happy birthday. Nak, birthday ngayon ni Christian Cheng, mga boss. Sabi niya, have a good health and a Merry Christmas po sa lahat ng mga nasa panig ng katotohanan. Mostly po sa inyo, Tatay Rox. Merry thanks po sa lahat
ng mga bumati sa birthday ko. Ano po ba yan? Si JB Ejercito. Sa pula o sa greedy? Berde ang hasang. Kala ko po ba against yan si Ejercito kay Digong? Bakit parang, ay naku, parang nasa naiban din no? Christian Cheng ulit At yung inatala naman ng PMA, anong mapwepersa ang mga tao? Hoy, natulingan dapat magtatanggol sa bayan na PMA. Walang mga tao na mapupwersa. No, kayo lang retired na general na sinuhula ni Duterte Praning. Totoo. Christian Cheng ulit Tatay Roque. Yang mga tagahimod behind ng mag-amang Duterte Praning, ang hilig magngata ng aalsa ng taong bayan. Mapupwersa ang mga tao. Sinong aalsa? Kayo lang naman ang tagahimod behind ng mag-amang Duterte Praning. Ang nag-aalsa at persado, malakas loob nyo kasi bayad kayo yung taong bayad. Huwag mo karayin ang totoong taong bayan. Merry Christmas po, Tyrox. More power po, ingat. Ingat ka din, naka. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out. Belinda nga magtangop, shout out sa inyo mga boss. Busy si Friend Amy, totoo. Romano Ranakcha. Welcome to the club. Bunga nga lang, magaling yan, inutil yan, sabi niya. Si JB. Mission accomplished mga boss. Brother Eli Asisio. At sa Asisio family sa Caloocan. Merry Christmas sa inyo mga boss. Ryan Yumura, shout out Emmanuel Scalona, shout out na. Balong Boyongkong, shout out. At sa mga bumati po sa akin ngayong araw ng Pasko, maraming po salamat, no? Dasal, nanawa, magkaroon po tayo ng manigong bagong taon. Matahimik na at maunlad na bagong taon. Kung po pwede lang, talagang dasal lang po wala na pong iba Wala sa nangyayari Magandang gabi po, maligayang Pasko.